Bago magsimula ang kuwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga kaibigan na nanonood ng kuwentong ito at habang anong gawain kayo nakikinig, nagwawalis, nagmamap o nakahiga lang. Halina't pakinggan natin ang kuwento. Malakas ang buhos ng ulan sa Maynila noong hapong iyon. Ang tubig ay tila ibinubuhos mula sa langit. Humahampas sa makakapal na salaming bintana sa ika-40 palapag ng isang skyscraper sa Bonifacio Global City o mas kilala sa tawag na BGC. Sa labas, mababa ang mga kulay abong ulap na lumilikha ng madilim at malungkot na hapon. Ngunit sa loob ng malawak at marangyang opisina, mainit ang pakiramdam at puno ng intelektual na tensyon. Isang batang babae ang nakatayo sa harap ng malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng basang konkretong gubat ng Maynila. Ang pangalan niya ay Maya. Nakasuot siya ng isang itim na blazer na may matikas na hiwa na bumabalot sa kanyang katawan, sumasalamin sa isang awtoridad na bihirang makita sa isang babaeng kaedad niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Kalalagay lang ni Maya ng hawakan ng telepono sa kanyang mesa, nagawa sa solidong mahogany. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenalin ng tagumpay. Katatapos lang niyang makipag-usap sa mga kinatawan ng dayuhang mamumuhunan mula sa Singapore at Silicon Valley. Ang negosasyon na tumagal ng 3 buwan ay sa wakas ay nagkaroon ng kasunduan. Ang kumpanya ng teknolohiya na kanyang itinatag mula sa simula sa isang maliit na garahe 5 taon na ang nakalilipas, ang Sinag Innovations, ay nakakuha ng isang kamangha-manghang pagtatasa ng halaga. Hindi biro ang mga numero. Umabot ito sa 7 bilyong piso. Isang halaga na para sa karamihan ay parang panaginip sa katanghalian. Ngunit para kay Maya, ito ay tunay na patunay ng libu-libong gabing walang tulog at pagod na nagpapatulo ng luha. Nganitigan ni Maya ang kanyang refleksyon sa basang salamin ng bintana. Nakita niya ang isang matagumpay na babae. Isang pinuno, isang iginagalang na Chief Executive Officer sa mundo ng teknolohiya na pinangungunahan ng mga lalaki. Ngunit, ang manipis na ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala nang mapatingin siya sa digital na orasan sa dingding. Ang mga numero ay nagpapakita ng 5:10 ng hapon. Oras na para ang modernong Cinderella na ito ay bumalik sa pagiging isang abang-alila. May kabigatan sa mga paa. Naglakad si Maya patungo sa isang nakatagong aparador sa sulok ng kanyang silid. Binuksan niya ang pinto nito at nakita ang isang hanay ng mga damit na ibang-iba sa suot niya ngayon. Nakasabit doon ang mga kupas na flannel na pang-itaas, mga pantalon na medyo kupas na ang kulay, at isang canvas na sling bag na mukhang mura. Hinubad ni Maya ang kanyang mamahaling blazer. Maingat itong tiniklop at inilagay sa isang espesyal na kahon. Hinubad din niya ang kanyang mamahaling relo at ang diamanting singsing sa kanyang daliri. Dahan-dahan, pinalitan ni Maya ang kanyang anyo. Nagsuot siya ng isang plaid na flannel na medyo maluwag. Itinatago ang kanyang tuwid na postura. Pinalitan niya ang kanyang mataas na takong ng mga sapatos na flat na manipis na ang suwelas. Sa isang iglap, ang aura ng isang tech CEO na naghahari sa digital market ng Timog Silangang Asya ay naglaho. Ang natira ay si Maya, isang anak na itinuturing na bigo ng kanyang sariling pamilya. Si Maya, na sa mata ng kanyang ama, ay isang tambay lamang na nag-aaksaya ng oras sa paglalaro ng computer buong araw, nang walang malinaw na resulta. Lumabas si Maya sa kanyang opisina. Binati ang ilang empleyado na nag-overtime pa. Alam nilang lahat ang patakaran. Sa labas ng opisina, walang sino man ang dapat makaalam kung sino talaga si Maya. Ang sikretong ito ay mahigpit na iniingatan para sa kanyang privacy at sa kabalintunaan dahil hindi pa siya handa na harapin ang pagsabog ng emosyon ng kanyang pamilya kung malalaman nila ang katotohanan. Bumaba siya gamit ang pribadong elevator patungo sa ground floor. Pagkatapos ay lumabas sa gilid na pinto ng gusali upang maiwasan ang marangyang pangunahing lobby. Sa gilid ng basang kalsada, inilabas ni Maya ang kanyang telepono. Hindi ang pinakabagong smartphone na ginagamit niya sa trabaho, kundi isang lumang modelo
na may basag na ang screen sa gilid. Nagbook siya ng angkas. Umaambon pa rin, na nagpapalamig at nanunuot sa buto ang hangin ng Maynila. Nang dumating ang rider na may suot na basang-basang berdeng kapote, sumakay si Maya nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya ininda ang tilamsik ng maruming tubig mula sa mga lubak o ang amoy ng usok mula sa tambutso. Ito ang kanyang pang-araw-araw na ritual. Isang ritual upang ipaalala sa kanyang sarili na manatiling mapagkumbaba. At kasabay nito, isang perpektong pagbabalat kayo upang linlangin ang kanyang ama. Ang biyahe mula BGC patungo sa eksklusibong lugar ng Forbes Park ay tumagal ng halos 1 oras dahil sa matinding traffic dulot ng ulan. Tahimik na nakaupo si Maya sa likod ng rider. Hinahayaan ang kanyang isipan na lumipad. Inisip niya ang kabalintunaan ng kanyang buhay. Sa opisina, libu-libong tao ang umaasa sa kanya. Ang kanyang mga desisyon ay maaaring magbago ng direksyon ng stock market. Ngunit maya-maya lang, pagtapak niya sa bahay ng kanyang ama, siya ay magiging parang mumo na walang halaga. Huminto ang motor sa harap ng isang mataas na bakal na tarangkahan. Malaki ang bahay, istilong klasikong Europeo, na may malalaking haligi na sumusuporta sa bubong. Ito ang palasyo ni Ginoong Ricardo, ang kanyang ama. Nagbayad si Maya sa rider at magalang na nagpasalamat. Tumayo siya sandali sa harap ng gate, huminga ng malalim upang ihanda ang kanyang sarili. Ang guwardiya ng bahay na nakakita sa kanya ay tamad na binuksan lamang ang maliit na pinto sa tabi ng pangunahing gate. Walang ngiti, walang magalang na pagbati. Para sa kanila, si Maya ay isang anak lamang na nakikitira. Ibang-iba ang pagtrato kapag si Leo, ang kanyang stepbrother, ang umuuwi. Pumasok si Maya sa malawak na hardin na may maayos na Japanese grass. Nagsisimula ng umilaw ang mga ilaw sa hardin, nagbibigay liwanag sa isang karangyaan na malamig para sa kanya. Pumasok siya sa gilid na pinto malapit sa kusina dahil sinabi minsan ng kanyang madrasta na ang pangunahing pinto ay para lamang sa mga mararangal na bisita at mga miyembro ng pamilya na may ambag. Inilapag ni Maya ang kanyang canvas bag sa isang tahimik na mesa sa kusina. Ang amoy ng masarap na pagkain ay nagmumula sa hapagkainan. Isang senyales na malapit nang magsimula ang hapunan. Sa kusina, isang matandang kasambahay na nagngangalang Manang Celia ang abala sa pag-aayos ng mga maruruming plato. Tumingin si Manang Celia kay Maya na may awa. Siya ang nag-iisang tao sa bahay na ito na tumatrato kay Maya bilang tao. Nandito ka na pala, Maya. Gusto mo ba ng mainit na tsaa? Baka giniginaw ka sa ulan. Bati ni Manang Celia sa mahinang boses, takot na marinig ng ginang ng bahay. Ngumiti si Maya ng bahagya, ang kanyang unang tapat na ngiti mula nang umalis sa opisina. Wag na po, Manang. Baka magalit si tita kapag nakita niyang abala kayo sa akin. Magbibihis na lang po ako at pupunta sa hapagkainan. Sagot ni Maya ng mahinahon. Alam na alam niya ang mga patakaran sa bahay na ito. Hindi siya dapat magmukhang alagain. Hindi dapat humingi ng serbisyo. At dapat laging handang maging target ng inis ng ibang nakatira sa bahay. Naglakad si Maya patungo sa kanyang silid na matatagpuan sa ibabang palapag sa likurang bahagi ng bahay, malapit sa labahan. Makipot ang kanyang silid. Salungat sa malalawak at mararangyang silid sa itaas. Dito niya itinatago ang mga natitirang piraso ng kanyang dignidad. Tinitigan ni Maya ang salamin sa kanyang simpleng silid, ang parehong mukha na nasa refleksyon ng salamin sa gusali sa BGC kanina, ngunit may ibang tingin sa mga mata. Dito, ang kanyang mga mata ay dapat magmukhang sunod-sunuran, masunurin, at simple. Kailangan niyang itago ang kanyang talino dahil para kay Ginoong Ricardo. Ngayong gabi, alam ni Maya na may bagong drama. Narinig niya ang mga bulong-bulungan na ang kumpanya ng kanyang ama ay naghahabol ng isang malaking proyekto. At karaniwan, kapag ang kanyang ama ay stress o masyadong ambisyoso, si Maya ang nagiging punching bag o kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin.
Ngunit handa na si Maya. Sa likod ng kanyang kupas na flannel, nakatago ang kaluluwa ng isang CEO na kayang wasakin o iligtas ang anumang imperyo ng negosyo sa isang pitik ng daliri. Kailangan niya lang maghintay ng tamang oras upang ipakita kung sino talaga ang may hawak ng laro. Ang kapaligiran sa hapagkainan sa tahanan ni Ginoong Ricardo ay mas malamig pa kaysa sa hangin sa labas ng Maynila na kadarating lang ng ulan. Ang sentralisadong air conditioning ay nakatakda sa pinakamababang temperatura na ginagawang parang isang malaking refrigerator, ang malawak na silid na may nakasabit na kristal na chandelier. Ang mahabang hapagkainan na gawa sa imported na Italian marble ay maayos na nakahanda. Sa ibabaw nito ay nakahain ng iba't ibang mararangyang pagkain. Cream of mushroom soup na may truffle, Wagyu beef steak na sumisitsit pa sa mainit na plato, at iba't ibang ginisang organic na gulay. Si Ginoong Ricardo ay nakaupo sa dulo ng mesa, sa pinakamalaki at pinakamataas na upuan, na tila nagpapatunay sa kanyang posisyon bilang hari sa palasyong iyon. Ang kanyang mukha ay matigas, na may mga linya ng pagtanda na nagpapakita ng kanyang mahigpit at autoritaryan na pagkatao. Sa kanyang kanan ay nakaupo ang madrasta ni Maya, si Marisa, isang babae na laging may makapal na make-up at labis na gintong alahas, na para bang takot siyang hindi malaman ng iba na mayaman siya. Sa kanyang kaliwa ay nakaupo si Leo, ang stepbrother ni Maya. Ang binata ay nakaupo, nang walang pakialam, nakataas ang isang paa sa upuan, habang abala sa kanyang telepono. Walang pakialam sa tamang asal sa pagkain. Si Maya ay nakaupo sa pinakadulong upuan, malayo sa sentro ng usapan, malapit sa pinto ng kusina. Ang plato sa harap niya ay may mas kaunting pagkain kaysa sa iba. At alam niyang hindi siya maaaring kumuha ng karagdagang ulam hanggat hindi inaalok na bihirang mangyari. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato ang tanging maririnig sa loob ng ilang minuto, na lumilikha ng isang nakakabinging tensyon. Kumusta na ang coffee shop na sinimulan mo noong nakaraang buwan, Leo? Sinimulan ni Ginoong Ricardo ang usapan. Ang kanyang boses ay malalim at umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang tingin kay Leo ay puno ng pag-asa at pilit na pagmamalaki. Inilapag ni Leo ang kanyang telepono nang padabog sa mesa at ngumisi. Alam mo na, matamlay ang merkado. Ang panlasa ng mga tao sa kape. Ang cheap, hindi nila naiintindihan ang sining ng mamahaling kape na binibenta ko. Kaya isinara ko muna. Pero, huwag kang mag-alala pa. May bago akong business plan na mas malupit. Crypto pa! Sabi ng kaibigan ko. Ito raw ang future. Kailangan ko lang ng 2 milyong piso pa para bumili ng mga advanced na mining rig. Sabi ni Leo na may tipikal na kayabangan. Walang bakas ng pagsisisi sa kabiguan ng kanyang nakaraang negosyo na pinondohan din ng kanyang ama. Agad na sumabat si Marisa, tumatango ng may sigasig. Tama yan, Ricardo. Si Leo ay isang visionary. Siyempre, bahagi ng pag-aaral ng negosyo ang pagkabigo. Ang mahalaga ay sinusubukan niya. Hindi tulad ng tumingin siya ng matalim kay Maya na dahan-dahang sumusubo ng kanin. Hindi tulad ng iba diyan na ang trabaho lang ay magkulong sa kwarto, mag-computer ng walang malinaw na ginagawa, umuuwi ng hapon. Pero wala namang dalang kahit isang kusing sa bahay. Huminto sandali si Maya sa pagkain. Ang kanyang puso ay parang sinaksak. Nagtatrabaho po ako, tita. Nagsisimula po ako ng career. Mahinang sagot ni Maya, nang hindi naglalakas loob na tumingin sa mata ng kanyang madrasta. Career? Anong career? Pang-uuyam ni Leo habang marahas na hinihiwa ang kanyang stick. Baka admin ka lang ng online shop o naglalaro ng online games na kumikita ng barya-barya. Aminin mo na, ate. Wala kang talent sa negosyo tulad namin ni Papa. Ang negosyo ay nangangailangan ng tapang, ng vision, hindi lang pag-upo sa harap ng screen hanggang masira ang mata mo. Umubo ng malakas si Ginoong Ricardo. Pinatigil ang isang panig na debate. Inilapag niya ang kanyang kutsilyo at tinidor at pinunasan ang kanyang bibig ng isang tela na serbilyeta. Naging seryoso ang kanyang mukha. Isang senyales na may mahalaga siyang sasabihin. Tama na yan. Huwag kayong mag-away.
dahil sa kakarampot na bagay. Dapat ninyong malaman. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ni Papa, ang RV Construction, ay nahaharap sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan nito. Lahat ng mata ay nakatuon kay Ginoong Ricardo, maging si Maya. Nakaraniwang, nagkukunwaring walang pakialam, ay napatingin. Naghahabol si Papa ng isang National Highway Toll Project. Ang halaga nito ay 800 milyong piso. Sabi ni Ginoong Ricardo na may diin sa bawat salita. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ambisyon. Hindi ito biro. Kung makukuha natin ito, ang RV Construction ay aangat sa pinakamataas na antas ng mga kontratista sa bansa. Makakapantay na natin ang mga malalaking korporasyon. Wow! Ang galing niyo po talaga, Ricardo! Bulalas ni Marisa habang pumapalakpak ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-iisip ng mga bagong designer bag na maaari niyang bilhin kung matutuloy ang proyekto. Talagang napakagaling niyo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa inyo. Siyempre, sagot ni Ginoong Ricardo na may pagmamalaki. Pero mahigpit ang kompetisyon. Kailangan natin ng isang malakas na kasosyo sa teknolohiya para sa automated tollgate system nito. Ang mga tuntunin ng bidding ay nangangailangan na makipagtulungan tayo sa isang lehitimong lokal na kumpanya ng teknolohiya. Napaka-demanding ng consortium ng mga investor tungkol dito. Si Leo, na hindi gaanong nakakaintindi sa teknikal na aspeto, ay tumango-tango na. Parang alam na alam ang sinasabi. Madali lang yan pa. Hahanapan ko kayo. Marami akong kakilala na magagaling. Ngumiti ng may pagmamalaki si Ginoong Ricardo sa kanyang stepson. Kahit na alam niyang wala talagang kapaki-pakinabang na koneksyon si Leo. Pagkatapos ay napunta ang tingin ni Ginoong Ricardo kay Maya. Ang tingin na iyon ay naging malamig at mapanuri na nagpatayo ng balahibo ni Maya. Maya, tawag ng kanyang ama, walang emosyon. Po, pa. Narinig ko sa tito mo. Sabi niya, mayroon ka raw kaunting shares sa isang startup. Ano nga ulit ang pangalan? Sinag. Ano? Tanong ni Ginoong Ricardo, na may halong pangmamaliit, na tila ang pagbanggit sa pangalan ng kumpanya ay pag-aaksaya ng kanyang oras. Kumabog ng mabilis ang puso ni Maya. Paano nalaman ng kanyang ama? Sinubukan niyang manatiling kalmado. Sinag Innovations po, pa. Oo, may kaunti po akong shares doon. Ipon ko po yun. Suminghal si Ginoong Ricardo. Ang kaunting shares sa isang maliit na kumpanya ay hindi ka gagawing mayaman. Ganito na lang. Gusto kong turuan si Leo kung paano mag-invest ng tama. Ilipat mo ang shares mo sa pangalan ni Leo. Ituring mo na lang na regalo para sa kapatid mo para matuto siyang mag-manage ng assets. Isa pa, babae ka. Mag-aasawa ka rin at susunod sa asawa mo. Hindi mo na kailangang mag-abala sa paghawak ng shares. Natigilan si Maya. Ang hiling na iyon ay basta na lang lumabas sa bibig ng kanyang ama. Na para bang humihingi lang siya ng asin sa hapagkainan. Ilipat ang shares? Hindi alam ng kanyang ama na ang kaunting shares na tinutukoy ay ang majority ownership sa isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang pagbibigay nito kay Leo ay katumbas ng pag-aabot ng susi ng Central Bank sa isang bagitong magnanakaw. Paumanhin po. Pa. Nanginginig ngunit matatag ang boses ni Maya. Hindi ko po maibibigay. Pinaghirapan ko po yun. Hindi lang po iyon asset. Yun po ang career ko. Pwedeng matuto si Leo mag-invest gamit ang perang ibinibigay nyo. Pero hindi sa pamamagitan ng pagkuha ng pag-aari ko. Ang malamig na kapaligiran sa hapagkainan ay naging mas nakakakilabot. Namula ang mukha ni Ginoong Ricardo. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya, lalo na ng anak na itinuturing niyang walang silbi. Sumabog si Marisa. Walang utang na loob, sigaw ng kanyang madrasta. Pinapakain ka, binibigyan ng libreng tirahan sa Forbes Park, tapos hihingan lang ng kaunting tulong para sa kinabukasan ng kapatid mo, ang damot-damot mo. Naiinggit ka ba kay Leo? Hindi po ito tungkol sa inggit, tita. Ito po ay tungkol sa prinsipyo ng pagmamay-ari, pagtatanggol ni Maya.
Sinusubukang manatili sa lohikal na argumento sa gitna ng isang hindi makatwirang emosyonal na bagyo. Tama na. Hinampas ni Ginoong Ricardo ang mesa. Nang malakas. Nanginig ang mga plato at baso. Naglalakas loob ka ng sumagot sa akin? Ako ang ama mo. Ako ang nagpalaki sa iyo. Pagkamatay ng nanay mo. Kung sinabi kong ibigay mo. Ibigay mo. Maliit na startup lang yan. Walang halaga kumpara sa 800 milyong pisong proyekto ko. Huwag kang maging suwail na anak na humahad lang sa swerte ng pamilya. Yumuko si Maya. Pinipigilan ang mga luha na nagbabadyang tumulo, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pinipigilang galit. Tinawag ng kanyang ama ang kanyang kumpanya na maliit at walang halaga. Gayong kung wala ang pirma mula sa maliit na kumpanya na iyon, ang ambisyosong proyekto ng kanyang ama ay isang hungkag na pangarap lamang. Alam na alam ni Maya na ang Sinag Innovations ang tanging tech vendor na nakakatugon sa mataas na kwalifikasyon na hinihiling ng mga investor ng proyekto sa tol. Hindi ko po kaya pa. Sana po maintindihan nyo, sabi ulit ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bakal na determinasyon. Tumayo si Ginoong Ricardo mula sa kanyang upuan. Itinuro ang mukha ni Maya gamit ang hintuturong nanginginig sa galit. Sige, kung gusto mong magmatigas, bahala ka. Pero tandaan mo, habang nakatira ka sa ilalim ng bubong ko, kailangan mong sumunod. Pag-isipan mo ulit ang desisyon mo ngayong gabi. Kung bukas ay hindi ka pa rin magbabago ng isip, huwag mong asahan na mananahimik lang ako. Nagtapos ang hapunan, na may pait. Umalis si Ginoong Ricardo sa hapagkainan na padabog. Sinundan ni Marisa na patuloy sa pagbubulong-bulong, lalo pang nagpapainit ng sitwasyon. Si Leo ay tumawa lang ng mapang-asar kay Maya bago umalis. Pag naging successful ako, huwag kang hihingi ng balato, pang-aasar niya. Naiwan si Maya mag-isa sa malaking hapagkainan. Tinitigan niya ang natirang steak na malamig na at nagsisimula ng mamuo ang taba. Hindi na niya ito ginalaw. Ang kanyang isipan ay lumipad sa mga mahahalagang dokumento na ligtas na nakatago sa kanyang lihim na apartment. Gusto ng kanyang ama na maglaro ng apoy. Sige, titiyakin ni Maya kung sino ang masusunog. Kinuha niya ang isang basong tubig. Inubos ito, na para bang umiinom siya ng tapang upang harapin ang mas malaking bagyo na darating. Lumalalim na ang gabi sa Forbes Park. Ngunit ang tensyon sa loob ng malaking bahay na kulay puti ay lalo pang tumitindi. Tila nakikipagkarera sa lakas ng bagyo sa labas. Maririnig ang dagundong ng kulog sa malayo. Sinusundan ng mga kidlat na paminsan-minsan ay nagliliwanag sa matataas na kisame sa sala sa pamamagitan ng mga siwang ng makakapal na kurtinang sutla. Ang ulan ay hindi na ambon, kundi isang malakas na buhos mula sa langit na humahampas sa mga ceramic na tile ng bubong na may patuloy at nakakatakot na ingay. Si Maya ay nakaupo sa gilid ng kanyang makipot na kama sa likurang silid. Nakatitig siya sa screen ng kanyang lumang laptop, isang kagamitang panlinlang na ginagamit niya sa bahay, upang magmukhang mahirap, malayong malayo, sa sopistikadong gamit niya sa headquarters ng Sinag Innovations. Sa screen nakikita ang mga chart ng pandaigdigang stock market na palihim niyang sinusubaybayan sa isang nakatagong browser window. Ang kanyang isipan ay lumipad sa nangyari sa hapagkainan kanina. Ang banta ng kanyang ama ay hindi lang basta pananakot. Si Ginoong Ricardo ay ang tipo ng tao na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya, lalo na kung may kinalaman ito sa kanyang ego at ambisyon sa negosyo. Bigla, may kumatok nang marahan sa pinto ng kanyang silid. Bahagyang bumukas ang pinto at sumilip ang mukha ni Manang Celia na halatang nag-aalala. Maya, bulong ng matanda na may nanginginig na boses. Pinapatawag ka ni Sir sa kanyang opisina ngayon din. Importante raw. Mukhang galit na galit si Sir. Mag-ingat ka, iha. Huminga ng malalim si Maya. Dahan-dahang isinara ang kanyang laptop at mahinahong tumango kay Manang Celia. Salamat po, Manang. Pupunta na po ako. Tumayo si Maya at inayos ang kanyang gusot na flannel. Lumabas siya ng silid, dumaan sa tahimik na pasilyo na nag-uugnay sa service area sa pangunahing bahagi ng bahay.
Bawat hakbang niya sa malamig na marmol na sahig ay mabigat, na para bang naglalakad siya patungo sa isang digmaan ng walang sandata. Alam na alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa opisina ng kanyang ama. Ang opisina na iyon ay isang execution chamber, isang lugar kung saan ginagawa ang mga unilateral na desisyon at ipinapataw ang utos ng hari. Pagdating sa harap ng dobling pinto na gawa sa inukit na kahoy, marahang kumatok si Maya. "Pasok!" Ang malalim na boses ng kanyang ama ay matalas na narinig mula sa loob, tumatagos sa kapal ng kahoy. Pinihit ni Maya ang doorknob at pumasok. Ang opisina ni Ginoong Ricardo ay isang manifestasyon ng kanyang ego. Malawak ang silid, pinangungunahan ng madilim na kasangkapang yari sa kahoy at mga tunay na leather na sofa na kulay dark brown. Ang mga dingding ay puno ng mga bookshelf na umaabot hanggang kisame, naglalaman ng mga hanay ng ensiklopedia at makakapal na libro sa negosyo na alam ni Maya na hindi kailanman binasa ng kanyang ama. Ang mga libro ay palamuti lamang upang kumbinsihin ang mga bisita na ang may-ari ng silid na ito ay isang intelektual. Sa isang sulok, isang salaming cabinet ang nagpapakita ng koleksyon ng mga imported na tabako at mamahaling alak. Si Ginoong Ricardo ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, nakatalikod sa malaking bintana na nagpapakita ng mga kidlat. Ang usok mula sa kanyang sigarilyo ay pumapailan lang mula sa isang kristal na ashtray. Malapit sa kanyang kamay, lumilikha ng manipis na ulap na nagpapasikip at nagpapabigat sa maskulinong kapaligiran ng silid. Hindi siya nag-iisa. Sa leather na sofa sa sulok, nakasandal si Leo na nakakrus ang mga binti. Pinaglalaruan ng susi ng kanyang sports car habang ngumingisi ng mapanlait kay Maya. Ang presensya ni Leo doon ay nagpapatunay ng isang bagay. Ito ay isang sabwatan upang pagnakawan siya. "Umupo ka," utos ni Ginoong Ricardo nang hindi tumitingin sa mukha ng kanyang anak. Abala siya sa pag-scan ng isang makapal na dokumento sa kanyang mesa. Umupo si Maya sa upuan ng bisita sa harap ng mesa ng kanyang ama. Ang upuan ay sadyang mas mababa kaysa sa upuan ng kanyang ama. Isang lumang psikolohikal na taktika upang maramdaman ng kausap na mas maliit at intimidated. "Pinatawag niyo po ako pa?" tanong ni Maya. Walang emosyon. Sa wakas, ay itinaas ni Ginoong Ricardo ang kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata. Marahil, dahil sa kakulangan ng tulog o sobrang kape, upang labanan ang stress ng proyekto sa tol. Tinitigan niya si Maya ng isang tingin na mahirap basahin, isang halo ng inis at matinding pangangailangan. "Maya." Nagsimula siya sa isang tono na sinubukang gawing malumanay. Ngunit tunog peke sa pandinig ni Maya. Nasanay na sa mga negosasyon sa negosyo. "Pinag-isipan ko ang usapan natin sa hapagkainan kanina. Marahil, masyado akong naging marahas. Naintindihan ko. Mayroon kang emosyonal na koneksyon sa maliit mong shares." Nanatiling tahimik si Maya. Hinahayaan ng kanyang ama na ilabas ang kanyang unang baraha. Pero, pagpapatuloy ni Ginoong Ricardo, bahagyang tumataas ang kanyang tono. "Kailangan mong tingnan ang mas malaking larawan. Kailangan ng pamilyang ito na magkaisa. Ang proyektong ito, ang susi sa ating kinabukasan. Kung makuha ko ang proyektong ito, ipinapangako ko, ang buhay mo ay magiging sigurado rin. Hindi mo na kailangang magtrabaho nang walang kasiguruhan. Maaari kang manatili sa bahay na ito, magpakailanman, na may kumpletong pasilidad." "Ano po ang kaugnayan ng proyekto niyo sa shares ko?" tanong ni Maya. Nagkukunwaring walang alam. Suminghal si Ginoong Ricardo sa inis, na para bang nagpapaliwanag ng kalkulus sa isang bata. "Ganito kasi yan. Para masiguro ang posisyon ni Leo bilang tagapagmana ng kumpanya, kailangan niya ng portfolio ng investment. Gusto kong matuto siyang mag-manage ng mga tech asset. Ang shares mo sa Sinag." "Ano nga ulit yun?" Oo. Sinag Innovations. Pwede itong maging stepping stone para kay Leo. Hindi naman siguro malaki ang halaga niyan. Baka ilang libo o daang libong piso lang, di ba? Pero sapat na yun para sanayin si Leo na maging responsable, EA. Sa sulok,
Mahinang tumawa si Leo. Oo nga ate. Isa pa. Babae ka. Anong gagawin mo sa tech shares? Panglalaki yan. Ibigay mo na sa akin, ako na magpapalago. Pag kumita, ililibre kita ng fishball. Kumulo ang dugo ni Maya sa narinig na insulto. Akala nila ang kanyang kumpanya ay kasing level lang ng isang karinderya, gayong ang halaga ng Sinag Innovations ngayon ay mas malaki pa sa pinagsama-samang yaman ni Ginoong Ricardo sa buong buhay niya. Pagkatapos ay itinulak ni Ginoong Ricardo ang isang asul na folder sa harap ni Maya. Sa loob nito ay may mga legal na dokumento na maayos na inihanda, kumpleto sa selyo. Ito ang deed of assignment. Para sa shares, inihanda na ng abogado ko kaninang hapon. Pumirma ka na lang dito, dito, at dito. Pagkatapos niyan, malaya ka na. Bibigyan pa kita ng dagdag na 50,000 piso bilang kapalit ng pinaghirapan mong ipon. Kinuha ni Maya ang folder at binasa ito ng mabilis. Ang nilalaman nito ay nakakatakot sa legal na aspeto. Naglalaman ito ng isang sugnay para sa paglilipat ng asset nang walang kondisyon at walang sapat na kabayaran. Kung pipirmahan niya ito, mawawalan siya ng ganap na kontrol sa kumpanyang itinayo niya gamit ang dugo at luha. Hindi lang iyon, kung si Leo ang hahawak ng kontrol sa Sinag Innovations, tiyak na masisira ang kumpanya sa loob ng ilang buwan dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan at libu-libong empleyado ni Maya ang mawawalan ng trabaho. Dahan-dahang isinara ni Maya ang folder at ibinalik sa mesa. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang ama ng diretso. Paumanhin po. Pa, ang sagot ko ay pareho pa rin. Hindi ko po kayang pirmahan yan. Natahimik sandali ang silid. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ang pumuno sa katahimikan. Dahan-dahang nagbago ang kulay ng mukha ni Ginoong Ricardo, mula sa pagkaputla hanggang sa pamumula. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang maskara ng isang matalinong ama ay biglang gumuho. Pinalitan ng tunay na mukha ng isang tirano. Anong sabi mo? Mahina, ngunit mapanganib niyang sabi. Ang sabi ko po? Hindi. Ulit ni Maya ng may diin. Ang shares na iyon ay hindi lang numero o pera. Ito ang aking propesyonal na responsibilidad. May mga kontrata na nag-uugnay sa akin sa ibang mga kasosyo. Hindi ko ito basta-basta maililipat. Lalo na sa isang taong walang kakayahan sa larangan ng teknolohiya. Agad na tumayo si Leo mula sa sofa. Nasaktan ang kanyang damdamin. Wow! Tinawag niya akong tanga. Pa, tingnan mo. Ang lakas ng loob niya. Hinampas ni Ginoong Ricardo ang mesa gamit ang kanyang kamao. Ang tunog ay napakalakas na nahulog ang isang tumpok ng libro sa gilid ng mesa. Wala kang utang na loob, sigaw ni Ginoong Ricardo. Ang kanyang boses ay dumagundong, nakikipagsabayan sa kulog sa labas. Tumayo siya. Nagmumukhang higante sa harap ni Maya. Sino ka ba sa tingin mo ha? Nabubuhay ka ng maginhawa. Kumakain ng masarap, natutulog ng mahimbing sa marangyang bahay na ito dahil kanino? Dahil sa akin. At ngayon, hinihilingan lang ng kaunting tulong para sa kinabukasan ng kapatid mo. Tumatanggi ka pa dahil sa profesionalismo? Kalokohan. Hindi po ito kalokohan pa. Ito po ay batas ng negosyo. Sagot ni Maya. Sinusubukang manatiling kalmado. Kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Walang pakialam sa batas ng negosyo. Sigaw ni Ginoong Ricardo. Lumakad siya paikot sa mesa. Papalapit kay Maya na may nagbabantang mga hakbang. Sa bahay na ito, ang batas ay ako. Ako ang nagpapasya kung ano ang tama at mali. Alam mo ba kung bakit hinihiling ko ang shares na yan? Dahil alam kong kailangan ni Leo ng status. Kailangan ng mga investor ng proyekto ng kasiguruhan na ang pamilya natin ay tech-savvy. Kung si Leo ang may-ari ng shares na yan, aangat ang pangalan ng pamilya natin. Sisirain mo ba ang pagkakataon ni Papa na makuha ang 800 milyon dahil lang sa ego mo na ipagtanggol ang kakarampot mong kumpanya? Natahimik si Maya habang pinoproseso ang impormasyon. Kaya pala, gusto ng kanyang ama na gamitin ang pangalan ng Sinag Innovations
na marahil ay narinig niya sa mga usapan na isang magandang kumpanya kahit hindi niya alam kung gaano ito kalaki bilang isang branding tool upang manalo sa bidding. Ang kabalintunaan, kailangan ng mga investor ng tol ng pirma ng tunay na CEO ng Sinag Innovations na si Maya, hindi si Leo na may hawak ng ninakaw na shares. Kung kailangan nyo ng tech partner, pwede po kayong mag-alok ng isang formal na partnership sa kumpanya ko. Mayroon pong proseso. Pwede tayong mag-usap ng propesyonal, pero hindi sa pamamagitan ng pag-agaw ng pagmamay-ari. Alok ni Maya. Sinusubukang magbigay ng isang makatwirang solusyon. Tumawa si Ginoong Ricardo. Isang tawang tuyo at mapanghamak. Formal na partnership sa'yo? Huwag kang mangarap. Ayokong makipagnegosyo sa isang baguhan na walang karanasan. Gusto ko ang shares na yan ay mapunta kay Leo. Period. Hindi ko kailangan ang utak mo. Kailangan ko lang ang asset na yan, sa pangalan ni Leo. Kung ganun po, hindi ko kayo matutulungan. Tumayo si Maya, handa nang umalis. Pinal na po ang desisyon ko. Marahas na hinawakan ni Ginoong Ricardo ang braso ni Maya. Pinipigilan siyang umalis. Mahigpit at masakit ang kanyang hawak. Makinig ka, Maya. Mayroon kang hanggang sa birthday party ng tita Marisa mo. Sa Makalawa, kung hanggang sa araw na yon, ay hindi ka pa pumipirma. Sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo sa bahay na ito. Kukumpiskahin ko lahat ng gamit mo. Ikukulong kita sa kwarto mo. At huwag kang umasang makakalabas ka sa gate na ito. Naintindihan mo? Tiniis ni Maya ang sakit sa kanyang braso, nang hindi umiimik. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang ama. Nang malamig, isang tingin na bahagyang ikinagulat ni Ginoong Ricardo, dahil nakita niya ang isang kislap ng tapang na hindi niya pa nakikita sa mga mata ng kanyang karaniwang masunuring anak. Maaari niyong kunin ang mga gamit ko, pero hindi niyo makukuha ang mga karapatan ko, sabi ni Maya, nang mahina ngunit matalim. Binitiwan ni Ginoong Ricardo ang kanyang braso, nang marahas, na para bang nagtatapon ng basura. Labas! Sawa na akong makita ang pagmumukha mo. Labas! Tumalikod si Maya at lumakad palabas ng silid na may matatag na mga hakbang. Pagkasara ng pinto sa kanyang likuran, narinig niya ang tunog ng isang bagay na nabasag na ibinato sa dingding. Marahil ay isang baso o ashtray. Sumandal siya sandali sa likod ng pinto. Pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga. Sa Makalawa ang birthday party ng kanyang madrasta. At sa Makalawa, alam niyang iyon ang magiging huling yugto ng kanyang pagkukunwari sa bahay na ito. Kailangan niyang maghanda kung gusto ng kanyang ama ng digmaan. Bibigyan siya ni Maya ng isang tunay na digmaan, ngunit hindi isang digmaan ng sigawan tulad kanina, kundi isang digmaan ng estratehiya. Nawawasak sa kanilang kayabangan. Sa isang matinding dagok, makalipas ang 2 araw, biglang nagbago ang kapaligiran sa tahanan ni Ginoong Ricardo. Kung noong nakaraang gabi ay parang isang haunted house ang bahay na puno ng galit at kadiliman, ngayong gabi ay naging isang kumikinang na palasyo ito. Ngunit para kay Maya, ang kislap na iyon ay isang pekeng gintong patong lamang na nagtatakip sa kabulukan sa loob. Ito ang gabi ng pagdiriwang ng ika-50 kaarawan ng kanyang madrasta, si Marisa. Isang malaking pagdiriwang ang inihanda upang markahan ang gintong taon ng ginang ng bahay. Hindi nagtipid si Ginoong Ricardo. Kumuha siya ng isang kilalang event organizer upang gawing isang marangyang party hall, ang maliit na ballroom sa kanang bahagi ng kanilang bahay. Ang mga sariwang puting liryo at pulang rosas ay direktang dinala mula sa mga hardin sa Tagaytay. Pinalamutian ang bawat sulok ng silid. Nagkakalat ng isang mabangong amoy na humahalo sa mamahaling pabango ng mga bisita. Ang kristal na chandelier sa kisame ay nilinis hanggang sa kumikinang na nakakasilaw. Ang mga bilog na mesa ay may mga mantel na sutla na kulay ginto. Kumpleto sa mga kubyertos, na pilak na perpektong pinakintab. Ang malambing na jazz music ay tumutugtog mula sa isang maliit na banda na inupahan upang aliwin ang mga bisita. Lumilikha ng isang eleganteng kapaligiran na tipikal sa mga elitista ng Maynila. Siyempre, hindi nakatanggap si Maya ng imbitasyon bilang isang panauhing pandangal. Mula pa madaling araw, pinilit na siyang gumising ng kanyang madrasta upang tulungan ang mga kasambahay at ang catering crew.
Tandaan mo ang lugar mo, Maya. Sabi ng kanyang madrasta kaninang umaga habang pinupunasan ni Maya ang mga kristal na baso sa kusina. Maraming importanteng tao ang darating ngayong gabi. Mga kaibigan kong sosyal, mga asawa ng opisyal, at mga kasosyo sa negosyo ng papa mo. Huwag mo kaming ipahiya. Magsuot ka ng disenteng damit, pero huwag sobra, at huwag kalimutang ngumiti. Lagot ka sa akin kung sisimangot ka na parang problemado. Ngayon, sa gitna ng abalang party, nakatayo si Maya sa isang sulok malapit sa buffet table. Suot niya ang isang simpleng damit na kulay dark blue na matagal na niyang pag-aari, ang natitirang disenteng damit niya. Sadyang hindi siya nagsusuot ng anumang alahas. Hinahayaan ang kanyang leeg at tainga na walang palamuti. Salungat sa mga babaeng bisita na nagpapagandahan sa pagpapakita ng mga diamante na kasing laki ng butil ng mais. Nagsisimula ng mapuno ang silid. Medyo maalinsangan ang hangin dahil sa natirang ulan kaninang hapon. Ngunit ang air conditioning system ay puspusan sa paglaban sa init mula sa daan-daang katawan na nagkakatipon. Ang tunog ng malulutong na tawa, tunog ng mga baso na nag-uumpugan, at mga usapang pampalipas oras ang pumuno sa hangin. Wow, Mars! Bago ang Hermes mo, no? Ang ganda ng kulay. Narinig ang boses ng isang ginang na may mataas na ayos ng buhok na pumupuri sa madrasta ni Maya. Naku, hindi naman Mars. Maliit na regalo lang to ni Ricardo. Sabi niya, limited edition daw, 5 lang sa buong Pilipinas. Sagot ni Marisa, sa isang tunong nagpapakumbaba, para magyabang habang iwinawagayway ang kanyang kamay upang tumunog ang kanyang mga gintong pulseras. Sa kabilang panig ng silid, si Ginoong Ricardo ay napapaligiran ng ilang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maayos na Amerikana. Nakilala ni Maya ang ilan sa kanilang mga mukha mula sa mga business magazine. May isang property developer, isang lokal na opisyal, at ilang mga potensyal na investor. Mukhang masigasig na nagkukuwento si Ginoong Ricardo. Aktibong kumikilos ang kanyang mga kamay habang ipinapakita ang kanyang malaking vision. Ang proyektong ito ay abot kamay na. Mga Ginoo, narinig ni Maya ang boses ng kanyang ama sa gitna ng ingay. Inihanda na namin ang lahat. Handa na ang pondo, handa na ang heavy equipment, at ang pinakamahalaga, ang aming tech team. Ang anak kong si Leo, ang mamumuno sa aming Digital Innovation Division. Napaka-visionary talaga ng mga kabataan ngayon. Si Leo, na nakatayo sa tabi ng kanyang ama sa isang medyo masikip na suit, ay tumango-tango ng may pagmamalaki habang may hawak na cocktail. Tila nagagalak siya sa kanyang bagong papel bilang isang biglaang tech genius. Kahit na alam ni Maya na hindi man lang kayang mag-reinstall ni Leo ng operating system ng kanyang sariling computer, napailing na lang si Maya. Ang kasinungalingan na itinatayo ng kanyang ama ay lalong tumataas, tulad ng isang tore ng mga baraha na handang gumuho sa isang ihip ng hangin. Biglang tumigil ang musika. Bahagyang dumilim ang mga ilaw at ang spotlight ay itinutok sa isang maliit na entablado sa harap. Umakyat si Ginoong Ricardo sa entablado, hawak ang isang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kagalang-galang na panauhin, bati ni Ginoong Ricardo sa isang malakas at may awtoridad na boses. Salamat sa pagdalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng aking pinakamamahal na asawa. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa isang kaarawan, kundi isang maliit na selebrasyon para sa malaking hakbang ng aming pamilya tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Narinig ang malakas na palakpakan. Ngumiti ng malapad si Ginoong Ricardo, nagagalak sa atensyon. Ngunit, pagpapatuloy niya, bahagyang naging seryoso ang kanyang tono. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa silid at huminto sa figura ni Maya na nakatayo sa sulok. Ang isang matagumpay na pamilya ay itinayo sa pagkakaisa. Sa kasamaang palad, may isang maliit na bagay na bumabagabag sa aking puso ngayong gabi. Isang aral tungkol sa pagkabukas palad na hindi pa natatapos. Huminto ang tibok ng puso ni Maya. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya.
Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Maya, anak ko. Halika rito. Tawag ni Ginoong Ricardo sa mikropono. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na banta. Lumapit ka o sisirain kita dito. Lahat ng mata ay nakatuon kay Maya. Daan-daang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya nang may pag-uusisa. Walang pagpipilian si Maya kundi lumapit. Mabigat ang kanyang mga paa, ngunit pinilit niyang maglakad ng tuwid patungo sa entablado, dumadaan sa mga mapanuring tingin ng mga bisita. Pagdating sa harap ng entablado, hindi siya pinayagan ni Ginoong Ricardo na umakyat. Hinayaan niyang manatili si Maya sa ibaba, habang siya ay nakatayo sa itaas, lumilikha ng isang malinaw na distansya ng kapangyarihan. Mga ginoo, mga ginang, sabi ni Ginoong Ricardo. Itinuturo si Maya na para bang ipinapakita ang isang depektibong produkto. Ang anak kong ito, si Maya, ay may kaunting biyaya sa anyo ng shares sa isang maliit na kumpanya. Bilang isang ama, gusto ko siyang turuan ng kagandahan ng pagbabahagi. Hiniling ko sa kanya na ibigay ang shares na iyon sa kanyang kapatid, si Leo, bilang puhunan sa pag-aaral. Pero alam niyo ba? Tinanggihan niya ito. Narinig ang mga bulungan ng pagkagulat mula sa mga bisita. Ilang mga sosyal na ginang ang nagtakip ng kanilang mga bibig, gamit ang kanilang mga pamaypay. Nagbubulungan, Diyos ko. Ang damot naman sa sariling kapatid. Bulong ng isa sa kanila, na malinaw na narinig ni Maya, kahit na, pagpapatuloy ni Ginoong Ricardo, sa isang madramang tono. Ibinibigay ko na ang lahat sa kanya bahay, pagkain, edukasyon, pero nang hinga ng kaunting kontribusyon para sa pamilya. Nagkalkula pa siya, Maya. Sa harap ng lahat ng mararangal na taong ito, tatanungin kita ulit. Handa ka bang pirmahan ang sulat ng paglilipat ng shares ngayon din? Patunayan mo na ikaw ay isang mabuting anak. Isang waiter ang biglang lumitaw sa tabi ni Maya. May dalang isang tray na naglalaman ng parehong asul na folder mula sa opisina kahapon. Kumpleto sa isang gintong pluma. Ito ay isang pampublikong patibong. Nakipagsapalaran ang kanyang ama. Na hindi maglalakas loob si Maya. Na tumanggi sa harap ng daan-daang tao dahil sa hiya. Ang social pressure na ito ay idinisenyo upang sirain ang kanyang depensa. Tinitigan ni Maya ang folder. Pagkatapos ay ang kanyang ama. At pagkatapos ay ang mga bisita na nakatingin sa kanya nang may mapanghusgang tingin. Si Leo at ang kanyang madrasta ay ngumingiti ng may tagumpay sa gilid ng entablado. Huminga ng malalim si Maya. Inilapit niya ng kaunti ang kanyang bibig. Nagsalita ng sapat na malakas upang marinig ng mga nasa harap na hanay kahit walang mikropono. Pa. Kalmado ang kanyang boses. Salungat sa kulog sa kanyang dibdib. Ang paggalang at pagiging mabuting anak ay hindi nasusukat sa kung gaano kahandang hayaan ang iyong sarili na manakawan. Ang shares na iyon ay aking responsibilidad, hindi laruan para kay Leo. Ang sagot ko ay hindi pa rin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang ngiti sa mukha ni Ginoong Ricardo ay biglang nawala, pinalitan ng isang sumasabog na galit. Naramdaman niyang napahiya siya sa harap ng mga kasosyo sa negosyo na gusto niyang pahangain. Namula ang kanyang mukha at lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Bastos! Sigaw ni Ginoong Ricardo sa mikropono. Ang kanyang boses ay nakakabingi dahil sa audio feedback. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako sa party na ito. Nawalan ng kontrol si Ginoong Ricardo. Nakalimutan niya ang kanyang image. Sino ka ba sa tingin mo? Wala kang halaga kung wala ako. Sige. Kung gusto mong maging isang makasariling bata, ituturing kitang bata. Itinuro ni Ginoong Ricardo ang sahig. Sa harap mismo ng mga paa ni Marisa na nakatayo sa tabi ng entablado. Paparusahan kita ngayong gabi. Hindi ka makakalabas sa silid na ito hanggat hindi ka lumuluhod at humihingi ng tawad sa tita mo at ibinibigay ang shares na iyon. Bawal kang kumain, bawal uminom, at bawal pumunta kahit saan hanggang sa matauhan ka. At simula bukas, bawal kang lumabas ng bahay. House arrest hanggang pumirma ka. Nagulat ang mga bisita. Ang parusa ay napakaisip bata at malupit.
para sa isang 28 taong gulang na babae. Ngunit, sa halip na ipagtanggol siya, karamihan sa mga bisita ay awkward na tumawa. Sila ay mga elitista na sanay na makita ang kapangyarihan na umaapi sa mahihina. Para sa kanila, ito ay isang nakakaaliw na panoorin isang drama ng isang mayamang pamilya. Nako, ang higpit naman ni Mr. Ricardo? Sabi ng isang bisita. Oo, dapat lang. Ang mga bata ngayon, kung hindi didisiplinahin, nagiging abusado. Sagot ng isa pa, ang mga tawanan at bulungan ng pangungutya ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Maya na parang galit na mga bubuyog. Nakatayo siya ng tuwid sa gitna ng silid. Napapaligiran ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit ngunit may maliliit na puso. Sa entablado, ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya na humihingal. Sa tabi niya, si Leo ay tumatawa ng malakas habang itinuturo si Maya, nagagalak sa pagbagsak ng kanyang kapatid. Ngunit sa puso ni Maya, may isang bagay na nabasag, hindi ang kanyang espiritu, kundi ang natitirang pag-asa na magkaroon ng isang normal na pamilya. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa bahay na ito ay naputol na noong gabing iyon. Hindi umiyak si Maya. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya ang kanyang ama sa huling pagkakataon na may tingin na walang emosyon. Hindi siya lumuhod. Hindi siya humingi ng tawad. Tumayo lang siya ng tahimik, hinahayaan ang mga insulto na pumasok. Ginagawang gasolina ang sakit. Sige, tumawa kayo, sabi ni Maya sa kanyang isip. Tumawa kayo, hanggat gusto nyo ngayong gabi. Dahil bukas, pagsikat ng araw, malalaman nyo na pinalayas nyo ang nag-iisang tao na makapagliligtas sa inyo. Mula sa pagkawasak, nagpatuloy ang party na may awkwardness na dahan-dahang natunaw at bumalik sa isang pekeng kasayahan. Si Maya ay hinayaang nakatayo sa sulok tulad ng isang pinarusahang estatwa, binabantayan ng isang guwardiya upang hindi makatakas. Ngunit ang isip ni Maya ay wala na doon. Ang kanyang isip ay lumipad na. Nagpaplano ng isang ruta ng pagtakas. Nag-aayos ng listahan ng mga asset na kailangang i-secure at inihahanda ang mga dokumento para sa Clause 7. Tatlong na magiging kanyang pangwakas na sandata sa pulong sa Lunes. Ang gabing ito ay ang katapusan ni Maya. Ang inaaping stepdaughter. Ang bukang liwayway ay magiging muling pagsilang ni Maya. Ang hindi matitinag, ang orasan sa madilim na sala, ay nagpapakita ng totoo ng madaling araw. Ang birthday party, na puno ng pekeng karangyaan at masakit na tawanan, ay natapos na ilang oras na ang nakalipas. Ang mga bisita na may busog na tiyan at bagong tsismis tungkol sa suwail na anak ng pamilya Ricardo ay umuwi na sa kani-kanilang mga bahay. Ang malaking bahay sa Forbes Park ay nalunod na ngayon sa isang nakakabinging katahimikan. Sinasabayan lamang ng tunog ng ambon na patuloy na bumabasa sa lupa ng Maynila. Ang mga kristal na ilaw ay pinatay na. Nagiiwan ng mahahabang anino na sumasayaw sa mga dingding dahil sa sinag ng ilaw kalye na sumisilip sa mga siwang ng kurtina. Si Maya ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama sa makipot na silid sa likuran. Hindi siya natutulog. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatitig sa kadiliman na may talas na hindi pa nakikita ng sinuman sa bahay na ito. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na maraming taon na ang nakalipas. Eksakto noong napagtanto niyang hindi kailanman mabibili ng luha ang respeto mula sa kanyang ama at madrasta. Ang kahihiyan sa party kanina, ang parusang house arrest na isinigaw ng kanyang ama sa harap ng daan-daang tao, ay hindi ang katapusan ng kanyang mundo. Sa halip, ito ang senyales na matagal na niyang hinihintay. Sa isang kalmado at tiyak na kilos, tumayo si Maya mula sa kanyang kama. Hindi niya binuksan ang ilaw sa silid upang hindi makuha ang atensyon ng guwardiya na nagbabantay sa post sa harap. Sa dilim na tinatanglawan lamang ng buwan, na natatakpan ng mga ulap, nagsimulang kumilos si Maya. Kinuha niya ang isang simpleng itim na backpack mula sa ilalim ng kanyang kama. Hindi ito ordinaryong bag. Sa loob nito ay may shockproof at waterproof na lining. Ang unang bagay na inilagay niya ay ang kanyang lumang laptop, hindi ang kanyang pangunahing laptop sa trabaho,
kundi isang backup na laptop na naglalaman ng naka-encrypt na backup data. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang lihim na kahon na nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga lumang damit sa aparador. Mula doon, inilabas niya ang isang silver na external hard drive at isang plastic folder na naglalaman ng kanyang mga tunay na dokumento, pasaporte, birth certificate, at mga sertipiko ng pagmamay-ari ng mga asset na matagal na niyang inilihim. Kumuha rin siya ng isang set ng mas disenteng damit, isang malinis na puting blusa at itim na pantalon na tiniklop niya ng maliit hanggat maaari upang magkasya sa bag. Tinitigan ni Maya ang kanyang silid sa huling pagkakataon. Ang mga dingding na nagsisimula, nang matuklap ang pintura, ang manipis na foam mattress, at ang maliit na study table na naging saksi sa libu-libong gabi niyang lihim na pagtatrabaho upang itayo ang kanyang imperyo ng negosyo. Wala nang natirang lungkot o nostalgia. Ang naroon ay isang napakalaking pakiramdam ng ginhawa. Iniwan niya ang lahat ng gamit ni Maya. Ang abang-alila doon ang mga kupas na flannel, mga murang sapatos, at iba pang walang halaga na mga bagay. Hayaan na ang mga bagay na iyon ay maging alaala para sa multo ng kanyang nakaraan. Matapos tiyakin na handa na ang lahat, isinuot ni Maya ang isang dark gray na hoodie at itinaas ang hood upang takpan ang kanyang ulo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang bisagra ng pinto na karaniwang umuugong ay palihim niyang nilagyan ng langis kaninang hapon habang nagkukunwaring naglilinis ng pasilyo. Kaya't ngayon ay bumukas ito ng walang ingay. Madilim ang pasilyo ng bahay. Naglakad si Maya ng patiyad. Kinokontrol ang kanyang paghinga upang hindi marinig. Dumaan siya sa master bedroom sa ibaba, kung saan natutulog ang kanyang ama at madrasta. Narinig ang malakas na hilik ni Ginoong Ricardo. Isang senyales na mahimbing na natutulog ang tirano, marahil ay nananaginip tungkol sa 800 milyong pisong proyekto na inaakala niyang nasa kanyang mga kamay na. Ngumisi si Maya sa dilim. Matulog ka ng mahimbing pa, sabi niya sa kanyang isip. Dahil ito na ang huling gabi, na makakatulog ka ng payapa. Hindi siya pumunta sa harap na pinto. Ang pangunahing pinto ay nakalock. Gamit ang isang double security system at ang susi ay hawak ng kanyang ama. Iniiwasan din niya ang pinto sa kusina dahil malapit ito sa silid ng mga kasambahay at ayaw niyang idamay si Manang Celia sa kanyang problema. Pumunta si Maya sa laundry room sa pinakalikod na bahagi ng bahay. Doon ay may isang sapat na laking bintana ng bentilasyon na karaniwang ginagamit para sa sirkulasyon ng hangin ng dryer. Maingat siyang umakyat sa washing machine at binuksan ang kandado ng bintana. Sa kabutihang palad, ang mga bakal na rehas sa bintana ay matagal nang maluwag ang mga tornilyo. Isang maliit na sira na naiulat na niya sa kanyang ama. Isang taon na ang nakalipas ngunit binaliwala dahil itinuring na hindi mahalaga. Ngayon, ang kapabayaan ng kanyang ama ang naging daan niya palabas. Inusog ni Maya ang rehas, lumusot sa bintana, at lumapag sa basang damo sa likod bahay. Sinalubong siya ng ambon. Agad na naramdaman ang lamig sa kanyang balat, ngunit para kay Maya, ito ay nakakapresko. Dahan-dahan siyang naglakad sa gilid ng pader na natatakpan ng mga baging. Alam niya na may isang punto kung saan ang pader ay medyo mas mababa dahil sa mga ugat ng puno ng mangga ng kapitbahay na nag-angat sa pundasyon nito. Sa hindi inaasahang liksi, inakyat ni Maya ang pader, kumapit sa isang nakausling sanga ng puno ng mangga, at tumalon pababa sa aspaltadong kalsada sa labas ng subdivision. Malaya na siya. Ang mga kalsada ng Forbes Park ay napakatahimik ng tonang madaling araw. Paminsan-minsan lang may isang patrol car ng security na tamad na umiikot. Naglakad ng mabilis si Maya palayo sa bahay ng kanyang ama, patungo sa pangunahing kalsada. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang tunay na telepono, isang limited edition na smartphone na ang presyo ay katumbas ng motorsiklo ni Leo. Binuksan niya ito. Ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng daan-daang notifikasyon sa trabaho na binaliwala niya noong party. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumayaw sa screen. Binubuksan ang isang app para sa pag-book ng premium taxi. Hindi siya nag-book ng ordinaryong taxi.
Nag-book siya ng isang black car service. Isang marangyang itim na sedan na may driver na nakasuot ng uniformeng suit. Pick up sa McKinley Road. Destinasyon: Rockwell Center, Penthouse Suite, Tower A. Bulong niya habang tinatype ang lokasyon. 10 minuto pagkatapos, isang makintab na itim na sedan ang huminto sa kanyang harapan. Ang driver na lumabas ng kotse ay tila nag-alinlangan nang makita ang anyo ni Maya na nakasuot ng basang hoodie at may dalang backpack. Nakatayo mag-isa sa madilim na gilid ng kalsada. Ngunit nanaig ang kanyang profesionalismo. "Magandang gabi, Ma'am Maya?" Magalang na tanong ng driver habang binubuksan ang pinto sa likod. "Ako nga," maikling sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay nagbago na. Wala na ang tono ng pagiging sunod-sunuran o takot. Ang kanyang boses ay matatag. Puno ng awtoridad ang boses ng isang CEO. Pumasok si Maya sa mainit at amoy leather na loob ng kotse. Isinandal niya ang kanyang pagod na likod sa malambot na upuan. Ang kotse ay umandar. Binabagtas ang mga maluwag na kalsada ng Maynila. Tumingin si Maya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga matataas na gusali na kumikinang sa malayo. Nakita niya ang Maynila mula sa ibang perspektibo ngayong gabi. Hindi na bilang isang lugar kung saan siya bilanggo, kundi bilang isang kaharian na malapit na niyang pamunuan. Sa kalagitnaan ng biyahe, binuksan ni Maya ang isang naka-encrypt na messaging app sa kanyang telepono. Hinanap niya ang contact na nagngangalang Attorney Reyes, isang corporate legal consultant. "Attorney Reyes," mabilis niyang tinype. "Pasensya na sa abala sa ganitong oras. Pakihanda ang mga dokumento para sa Clause 7. 3 para sa meeting sa Lunes sa The Peninsula Manila, Function Room 5. At siguraduhing handa na ang ating legal team sa lokasyon ng 8 a.m. We will be taking over the narrative." Ang sagot mula kay Attorney Reyes ay dumating sa loob lamang ng ilang segundo, patunay ng dedikasyon ng kanyang team. "Noted, Ma'am Maya. May pagbabago ba sa plano tungkol sa pagkansela ng kontrata?" Nag-type si Maya ng isang maikli ngunit nakamamatay na sagot. "Walang pagkansela. Dadalo tayo, para magturo ng isang aral tungkol sa integridad." Nagpatuloy ang kotse patungong Rockwell, iniiwan ang Forbes Park sa malayo. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata sandali. Inilarawan niya sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ama. Bukas ng umaga kapag nalaman niyang walang laman ang kanyang silid, tiyak na magagalit ang kanyang ama. Sisigawan ang mga kasambahay. Marahil ay tatawag sa pulisya na may akusasyong pagkidnap o pagtakas sa bahay. Ngunit wala nang pakialam si Maya. Sa ilalim ng batas, siya ay isang nasa hustong gulang na malaya. Walang anumang batas sa bansa na maaaring pumilit sa kanya na manatili sa bahay na iyon. Pagdating sa lobby ng kanyang penthouse apartment, sinalubong siya ng receptionist na nagbabantay 24 oras. "Magandang umaga po, Ma'am Maya. Matagal po kayong hindi nakita. May maitutulong po ba kami sa dala ninyo?" Magalang na bati ng receptionist. Isang malaking kaibahan sa pagtrato ng mga tao sa bahay ng kanyang ama. "Hindi na kailangan. Salamat," sagot ni Maya, habang naglalakad patungo sa pribadong elevator na maa-access lamang sa pamamagitan ng pag-scan ng kanyang retina. Bumukas ang pinto ng elevator, direkta sa loob ng kanyang apartment sa pinakamataas na palapag. Malawak ang silid. May modernong minimalist na disenyo na may mga pader na gawa sa salamin na nagpapakita ng 360-degree na tanawin ng Maynila. Ang sahig ay gawa sa puting Italian marble. Ang mga kasangkapan ay pinangungunahan ng eleganteng mga kulay monochrome. Ito ang kanyang tunay na palasyo, ang lugar kung saan siya ay nagiging kanyang tunay na sarili. Inihagis ni Maya ang kanyang backpack sa malaking leather na sofa sa sala. Naglakad siya patungo sa isang maliit na wine cellar sa sulok. Kumuha ng isang bote ng malamig na mineral water. Kailangan niya ng malinaw na isip. Hindi alkohol. Tumayo siya sa harap ng malaking salaming bintana. Tinitigan ng syudad na nagsisimula ng gumising sa ibaba. Tumila na ang ulan. Nag-iiwan ng isang langit na nagsisimula ng maging madilim na asul bago sumikat ang araw. Nagsimula na ang laro. Bulong niya sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na siya ang itinakwil na prinsesa.
Siya ang reyna na nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. At ang Lunes ng umaga, ang magiging entablado ng pagpapatupad para sa mga taong minaliit siya. Dumating ang Lunes na may napakagandang panahon, na para bang ang sansinukob ay naghahanda ng perpektong entablado para sa isang malaking drama. Ang langit sa Maynila ay kulay asul at walang ulap. Isang malaking kaibahan sa magkahalong pakiramdam ng panik at kagalakan ni Ginoong Ricardo. Mula pa madaling araw, ang bahay sa Forbes Park ay parang isang barkong sinira. Nagsimula ang kaguluhan nang matuklasan ni Manang Celia na walang laman ang silid ni Maya. Ang bukas na bintana ng bentilasyon sa laundry room ang tanging palatandaan ng kanyang pag-alis. Sumabog sa galit si Ginoong Ricardo. Ibinagsak ang telepono at sinigawan ang guwardiya na itinuring niyang pabaya. Walang silbing anak, tumakas sa gitna ng ganitong kahalagang sandali. Sigaw niya habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin sa sala. Namumula ang kanyang mukha, hindi dahil sa lungkot sa pagkawala ng anak, kundi dahil sa nasaktang ego. Hayaan na siya. Kapag naubusan yan ng pera, gagapang din yan pabalik para humingi ng pagkain. Ang mahalaga ngayon ay mag-focus tayo sa The Peninsula. Huwag nating hayaang sirain ng maliit na bagay na ito ang ating konsentrasyon. Si Marisa, na nakabihis na ng isang modernong bestida na may mga palamuti at mataas na ayos ng buhok, ay sinubukang pakalmahin ang kanyang asawa habang naglalagay ng matingkad na pulang lipstick. Hayaan mo na, Ricardo, baka nahiya lang yun dahil sa parusa kagabi. Mas mabuti nang umalis siya para walang makakahiya sa atin sa harap ng mga investor mamaya. Isa pa, handa na naman si Leo. Lumabas si Leo mula sa kanyang silid na may suot na isang makintab na kulay abo na suit na binili kahapon lang. Mukha siyang makisig, ngunit sinisira ng kanyang kayabangan ang lahat. Relax ka lang pa, iwan mo sa akin ang tech side. Pag nagtanong sila ng technical, sasagutin ko lang sila ng mga cool na terms tulad ng algorithm, cloud computing, o blockchain. Siguradong tatango-tango lang sila sa paniniwala. Sa ganoong pekeng kumpiyansa sila umalis. Ang pamilya Ricardo ay nagtungo sa The Peninsula, Manila, gamit ang dalawang mamahaling kotse. Sa buong biyahe, abala si Ginoong Ricardo sa pagsasanay ng kanyang victory speech, habang si Leo ay abala sa pag-update ng status sa social media na may caption na OTW to sign a billion peso project, Fake Boss Energy. Pagdating sa The Peninsula, sinalubong sila ng karangyaan. Ang iconic na lobby ng hotel na may malalaking haligi at mga sariwang bulaklak na kasing taas ng tao ay puno ng mga mamamahayag mula sa business media. Tila ang balita tungkol sa pagpirma ng estratehikong National Highway Project ay nakakuha ng atensyon ng marami. Ang mga flash ng kamera ay kumislap sa pagdating ni Ginoong Ricardo. Ngumiti siya ng malapad, kumakaway na parang isang celebrity. Nararamdaman na sa wakas ay kinikilala na ng mundo ang kanyang kadakilaan. Mr. Ricardo! Mr. Ricardo! Sigaw ng isang mamamahayag habang iniaabot ang isang voice recorder. Totoo po bang aabot sa 800 milyon ang halaga ng proyekto? Paano niyo po napanalunan ang ganito kahirap na bidding? Huminto sandali si Ginoong Ricardo. Ipinagmamalaki ang kanyang dibdib. Tama po kayo. Ang susi ay integridad, karanasan, at syempre, ang teknolohikal na inobasyon na dala ng aking susunod na henerasyon. Sagot niya habang tinatapik ang balikat ni Leo, na agad namang nag-pose na parang cool. Dinala sila sa loob ng grand ballroom. Ang silid ay ginawang isang high-level meeting place. Isang mahabang U-shape na mesa ang inihanda sa gitna ng silid, natatakpan ng dark blue na tela. Sa bawat upuan ay may bote ng mineral water at isang tumpok ng makakapal na dokumento. Sa likuran, isang malaking LED screen ang nagpapakita ng logo ng Infrastructure Consortium of the Philippines, katabi ng logo ng R. V. Construction. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo na ang mga kinatawan ng mga investor. Sila ay mga lalaki at babae, na may perpektong hiwa ng mga suit, mga seryosong mukha na walang emosyon. Sa gitna nila ay nakaupo si Mr. De Leon, ang pinuno ng consortium, isang matandang lalaki na may puting buhok na nagpapalabas ng isang autoridad na mas tunay kaysa kay Ginoong Ricardo. Welcome,
Mr. Ricardo, sabi ni Mr. De Leon, nang walang emosyon. Hindi tumatayo mula sa kanyang upuan. Inabot lang niya ang kanyang kamay nang lumapit si Ginoong Ricardo. Maupo kayo. Dumiretso na tayo sa punto. Dahil masikip ang aming schedule ngayon, umupo si Ginoong Ricardo, si Marisa, at si Leo sa mga nakalaang upuan. Kumabog ng mabilis ang puso ni Ginoong Ricardo, ngunit ngayon ay dahil sa kagalakan. Nasa harap na niya ang kontrata. Isang pirma na lang, at siya na ang magiging hari ng konstruksyon. Binuksan ni Mr. De Leon ang isang leather na folder sa harap niya. Inayos niya ang kanyang salamin sa pagbasa, at tinitigan ng matalim si Ginoong Ricardo. Nasuri na namin ang lahat ng administratibong papeles ng RV Construction. Sa pangkalahatan, nakakatugon ang inyong kapasidad sa konstruksyon. Ang inyong bank guarantee ay valid din. Ngumiti ng malapad si Ginoong Ricardo. Tinitingnan si Leo ng may pagmamalaki. Ngunit, pagpapatuloy ni Mr. De Leon. At ang salitang iyon ay biglang nagpatigil sa ngiti ni Ginoong Ricardo. Tulad ng malinaw na nakasulat sa Clause 7.1 at 7.2, ang proyektong ito ay isang Smart Toll Road Project. Ibig sabihin, ang teknolohiya ang puso ng infrastruktura na ito. Kung walang sopistikadong sensor at automated payment system, ang tollway na ito ay isang tumpok lamang ng patay na aspalto. Siyempre, Mr. De Leon, mabilis na sabi ni Ginoong Ricardo. Naiintindihan po namin yan. Kaya nga dinala ko ang anak kong si Leo. Siya ang mamumuno sa aming IT division. Tiningnan ni Mr. De Leon si Leo nang may pagdududa. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Ginoong Ricardo. Sa lahat ng paggalang Mr. Ricardo, sa tender proposal na isinumite ninyo, isinama ninyo ang Sinag Innovations bilang eksklusibong strategic partner. Nagsagawa kami ng due diligence. Ang Sinag Innovations ang pinakamahusay na kumpanya ng teknolohiya sa Timog Silangang Asya ngayon para sa cybersecurity at automation. Mabilis na tumango-tango si Ginoong Ricardo. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Talagang isinama niya ang pangalan ng kumpanyang iyon sa paunang proposal dahil narinig niya mula sa isang kaibigan na ito ay isang magandang kumpanya nang hindi alam kung sino ang may-ari at umaasang mapipilit niya si Maya na ibigay ang shares nito mamaya. Ngayon, sabi ni Mr. De Leon, habang tinatapik ang kanyang daliri sa dokumento, alinsunod sa aming standard procedure para sa mga kontrata na nagkakahalaga ng higit sa 500 milyon. Kailangan namin ang pirma mismo ng principal o pinakamataas na pinuno ng tech partner. Nasaan ang CEO ng Sinag Innovations? Natahimik ang lahat. Mukhang nalilito si Leo, tumitingin sa kaliwat kanan. Nagsimulang paglaruan ni Marisa ang dulo ng mantel sa kaba. Tumawa ng awkward si Ginoong Ricardo. Ang kanyang tawa ay tunog sintunado sa perpektong acoustics ng silid. Naku, Mr. De Leon, nagbibiro po kayo. Ang Sinag Innovations ay isang support vendor lang. Maliit na vendor, sir. Hindi na kailangang dumalo mismo ang CEO. Sapat na po akong kumatawan. Isa pa, itong anak kong si Leo ay magiging may-ari rin ng shares nito, kaya pareho lang, di ba? Naging malamig ang mukha ni Mr. De Leon. Isinara niya ang folder sa harap niya, na may mahinang tunog na parang isang hatol. Maliit na vendor? Ulit ni Mr. De Leon, na may pagtataka. Mr. Ricardo, alam niyo po ba na ang valuation ng Sinag Innovations noong nakaraang buwan ay umabot na sa 7 bilyong piso? Hindi sila maliit na vendor. Sa ecosystem ng proyektong ito, kapantay nila kayo. Sa katunayan, sa teknikal na aspeto, mas mahalaga ang kanilang papel para sa hinaharap na operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Ginoong Ricardo. 7 bilyong piso? Parang mali ang kanyang narinig. Tiningnan niya at tungkol sa pirma. Mariing sabi ni Mr. De Leon, hindi kami tumatanggap ng kinatawan. Napaka-espesipiko ng sugnay na ito sa kontrata. Kung walang pirma ng CEO ng Sinag Innovations ngayon sa silid na ito, ang kasunduan ay walang bisa. Ayaw naming makipagsapalaran sa isang kumpanya. Nakaduda-duda ang integridad ng mga kasosyo.
Nagsimulang magpanik si Ginoong Ricardo. Hindi niya inaasahan na ganito kahigpit ang mga investor. Akala niya ay madadaan niya ito sa karisma at pananakot. Sandali po, Mr. De Leon. Huwag po kayong magmadali. Baka po may hindi pagkakaunawaan. Tatawagan ko po ang staff ko. Baka na traffic lang po ang kinatawan nila. Alam niyo naman po ang traffic sa Maynila. Bibigyan namin kayo ng 15 minuto. Sabi ni Mr. De Leon habang tinitingnan ang kanyang Rolex. Kung sa loob ng 15 minuto ay hindi dumating ang pinuno ng Sinag Innovations at i-verify ang partnership na ito, ililipat namin ang tender sa inyong katunggali, ang Consunji Group na naghihintay na sa kabilang silid. Namutla si Ginoong Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang baso ng tubig. Tumingin siya ng matalim sa pintuan ng ballroom. Umaasa sa isang himala, umaasa siya na si Maya ang anak, na pinalayas, at hinamak niya, ay biglang lilitaw. Pero paano? Hindi niya kailanman sinabi kay Maya ang tungkol sa pulong na ito. Hindi niya man lang alam na si Maya pala ang susi sa lahat. Sa kanyang pagpanik, sinimulan niyang sisihin si Leo sa kanyang isip. Bakit ba napakatanga ng batang ito? Hindi man lang makahanap ng kaibigan sa IT na pwedeng upahan para magpanggap na CEO? Sigaw ng kanyang isip. Ang oras ay dumaan ng mabagal at masakit. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Naging mas malamig ang silid, ngunit malakas ang agos ng pawis sa katawan ni Ginoong Ricardo. Nagsimulang magbulungan ang mga mamamahayag sa likuran. Naaamoy ang kabiguan. Ang mga kamera ay nagsimulang tumutok sa tensyonadong mukha ng pamilya Ricardo. Eksakto nang tatayo na si Mr. De Leon upang kanselahin ang pulong. Narinig ang tunog ng dobling pinto ng ballroom na binuksan mula sa labas. Hindi lang basta binuksan, kundi malapad na binuksan ng 2 security personnel ng hotel, na para bang sumasalubong sa isang VVIP. Lahat ng ulo ay napatingin sa pinto. Ang liwanag mula sa labas ng pasilyo ay pumasok, lumilikha ng isang silweta, ng isang taong nakatayo ng tuwid sa may pintuan. Nanliit ang mga mata ni Ginoong Ricardo. Nakita niya ang isang babae hindi nakasuot ng kupas na flannel o murang damit pang party. Ang babae ay nakasuot ng isang puting suit na may hiwa ng isang taga-disenyo sa Paris na perpektong bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang pantalon ay maayos na bumabagsak sa ibabaw ng kanyang matingkad na pulang stiletto. Ang kanyang buhok ay nakalugay ng maganda, nagpapakita ng kumpiyansa. Sa likod niya ay naglalakad ang 2 katulong na lalaki na nakasuot ng maayos na suit na may dalang mga leather na briefcase at isang senior na abogado na madalas lumabas sa mga balita sa telebisyon. Napatanga si Ginoong Ricardo. Nakilala niya ang mukha, ngunit hindi niya nakilala ang aura. Si Maya iyon. Ngunit hindi ang Maya na kanyang anak. Ito ay si Maya, ang alpha predator sa food chain ng negosyo. Pumasok si Maya sa silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay may ritmo na matatag at nakakatakot. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama. Hindi niya tiningnan si Leo o ang kanyang madrasta na natigilan na nakabukas ang bibig. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Mr. De Leon. Si Mr. De Leon, na kanina ay nakaupo ng may autoridad, ay agad na tumayo. Isang magalang na ngiti ang lumitaw sa kanyang karaniwang seryosong mukha. Welcome, Ma'am Maya. Bati ni Mr. De Leon sa isang tono na mas magiliw kaysa sa pagbati niya kay Ginoong Ricardo kanina. Isang malaking karangalan para sa amin na makadalo kayo sa gitna ng inyong abalang schedule. Magandang umaga, Mr. De Leon, sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay malinaw, kalmado, at may autoridad. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Paumanhin, kung pinaghintay ko kayo, mayroon lang akong kaunting domestic issue na kinailangang ayusin bago pumunta rito upang linawin ang lahat. Naglakad si Maya, nilagpasan ang upuan ng kanyang ama. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay naiwan sa hangin. Sinampal ang pang-amoy ni Ginoong Ricardo at ginising siya sa isang bagong, nakakatakot na katotohanan. Kamakailan lang ay minaliit niya ang isang natutulog na higante.
Ang malaki at magandang inukit na dobleng pinto ng ballroom ng The Peninsula Manila ay bumukas ng malapad, na para bang nagbibigay daan sa pagpasok ng isang bagong kapangyarihan na matagal nang nakatago. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok, lumilikha ng isang dramatikong silweta sa babaeng nakatayo ng tuwid sa may pintuan. Nang pumasok si Maya, ang kapaligiran sa loob ng silid na puno ng tensyon at pag-aalinlangan ay biglang natahimik. Ang katahimikan ay ganap na maririnig mo, kahit ang paggalaw ng tela ng pantalon o ang paghinga ng isang tao. Naglakad si Maya, nang may tiyak, at sinusukat na mga hakbang. Ang tunog ng kanyang pulang stiletto, na tumatama sa marmol na sahig, ay parang isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapalaran ng isang tao. Hindi siya naglalakad mag-isa. Sa kanyang kaliwa at kanan, dalawang matipunong lalaking katulong na nakasuot ng itim na suit ang nag-escort sa kanya. Habang isang senior na abogado, na ang mukha ay madalas makita sa mga balita, ay nasa likuran niya. Mahigpit na hawak ang isang briefcase na gawa sa balat ng buwaya. Ang anyo ni Maya noong umagang iyon ay kahanga-hanga. Isang ganap na pagbabago mula sa abang-alila na kilala ng kanyang pamilya. Nakasuot siya ng isang puting suit na may perpektong hiwa, elegante ngunit matatag. Ang kanyang buhok, na karaniwang basta na lang tinalian, ay nakalugay na ngayon. Kumikinang sa kalusugan. Ang kanyang makeup ay simple ngunit matalas. Nagbibigay diin sa kanyang malamig at mapanuring mga mata. Wala na ang Maya na yumuyuko sa takot. Ang naroon ay si Maya, ang alpha predator sa ecosystem ng teknolohiya. Si Ginoong Ricardo, na nakaupo na basa na ang likod sa malamig na pawis, ay parang may bumara sa lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala, na para bang nakakita ng multo sa katanghalian. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Gustong magsalita, ngunit walang lumalabas na tunog. Nakilala niya ang mukha. Siyempre, ito ang mukha ng kanyang sariling anak, ngunit ang aura na ipinapakita ng babae ay napakabanyaga sa kanya. Ito ay ang aura ng kapangyarihan na matagal na niyang inaasam, ngunit ngayon ay pag-aari ng taong pinakamamaliit niya. Sa tabi niya, si Leo, na kanina ay abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata, ay nakanganga na ngayon. Siniko niya ang kanyang ina. Ma, si Ate Maya yun, di ba? Ba't siya pumasok sa VIP entrance? Ba't ang ganda ng suot niya? Bulong ni Leo na may halong gulat at pagkalito. Si Marisa ay natigilan lang. Ang kanyang mukha na natatakpan ng makapal na pulbos ay tila nabitak dahil sa takot. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang handbag na parang isang salbabida sa gitna ng isang biglaang bagyo. Naalala niya kung paano niya trinato si Maya, na parang katulong. Inuutusang hugasan ang mga maruruming plato mula sa kanyang party kagabi. Ngayon, ang babaeng inutusan niya ay naglalakad na may taas noo. Ini-escort ng mga taong ang sahod ay marahil mas malaki pa sa kanyang buwan ng allowance. Nagpatuloy si Maya sa paglakad. Nilagpasan ang hanay ng mga mamamahayag. Naabala na ngayong itutok ang kanilang mga kamera sa kanya. Ang mga flash ay kumikislap. Ngunit hindi man lang kumurap si Maya. Sanay na siya sa ganitong atensyon sa isang mundo na hindi alam ng kanyang pamilya. Naglakad siya diretso sa pangunahing mesa, sa isang bakanting upuan sa tapat ni Ginoong Ricardo, sa panig kung saan nakaupo ang mga investor. Si Mr. De Leon, ang pinuno ng konsorsyum na kanina ay malamig at mahigpit kay Ginoong Ricardo, ay biglang gumawa ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Tumayo siya. Hindi lang basta isang formal na pagtayo. Tumayo siya na may tunay na paggalang. Inayos ang butones ng kanyang suit at ngumiti ng malapad sa pagdating ni Maya. Agad itong sinundan ng lahat ng board of directors, ng iba pang investor. Tumayo silang lahat, nagbibigay ng pinakamataas na paggalang sa bagong dating. Welcome, Ma'am Maya. Ang boses ni Mr. De Leon ay mainit at puno ng respeto. Isang malaking kaibahan sa kanyang tono kanina. Lubos naming ikinagagalak ang inyong pagdalo. Alam kong napakasikip ng inyong schedule pagkatapos ng inyong Series C funding round kahapon. Ngumiti si Maya ng bahagya. Isang propesyonal na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata.
Kinamayan niya si Mr. De Leon nang may matatag at kumpiyansang hawak. Magandang umaga, Mr. De Leon. Salamat sa inyong pangunawa. May kaunting domestic. Na-issue lang akong kinailangang linisin bago ako makapag-focus ng buo sa negosyong ito. Ang mga salitang domestic at linisin ay binigkas ni Maya nang may banayad ngunit matalim na diin habang sumusulyap sa kanyang ama at pamilya. Ang tingin na iyon ay malamig, walang emosyon, at walang bakas ng pagmamahal. Ito ay ang tingin ng isang berdugo na handa nang magpataw ng hatol. Mabilis na inurong ng isa sa mga katulong ni Maya ang upuan para sa kanya. Umupo si Maya ng may karangalan. Inilapag ang kanyang smartphone sa mesa. Agad na binuksan ng kanyang abogado ang briefcase at inilabas ang isang tumpok ng mga dokumento. Maayos na inilagay sa harap ni Maya. Si Ginoong Ricardo, na nasa estado pa rin ng pagkabigla, ay sa wakas, ay nakapagsalita. Tumayo siya na nanginginig. Namumula ang mukha dahil sa halo-halong hiya at galit. Maya, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nandito? At bakit ka dyan nakaupo? Umuwi ka na. Nakalimutan mo na ba ang parusa ko sa'yo? Pinagbawalan kitang lumabas ng bahay. Ang sigaw ni Ginoong Ricardo ay umalingaw sa malaking silid, tunog na bastos, at hindi angkop sa isang high-level business meeting. Agad na nagbulungan ang mga mamamahayag, itinatala ang bawat salita ng drama ng pamilya. Sumimangot ang ilang mga investor. Halatang nadidiri sa ugali ni Ginoong Ricardo. Hindi sumagot si Maya. Hindi man lang siya lumingon sa kanyang ama. Abala siya sa pagbasa ng mga dokumento sa harap niya. Pagkatapos ay lumingon sa kanyang katulong. Pakikuha ako ng mineral water. Room temperature lang. Kalmado niyang hiling. Na para bang ang sigaw ng kanyang ama ay ingay lang ng langaw. Si Mr. De Leon ang sumagot sa sigaw ni Ginoong Ricardo. Tinitigan niya si Ginoong Ricardo ng matalim at may babala. Mr. Ricardo, pakiayos po ng inyong asal. Kausap ninyo ang aming pangunahing strategic partner. Si Ma'am Maya po ang CEO at founder ng Sinag Innovations. Ang may-ari ng teknolohiya na isang absolute requirement para sa proyektong ito. Ano? Si Ginoong Ricardo ay napaurong na. Para bang sinampal ng isang hindi nakikitang kamay. Napaupo siya pabalik sa kanyang upuan. CEO? Founder? Imposible. Nagko-computer lang yan sa kwarto niya. Nagko-computer na nagresulta sa isang 70 bilyong pisong valuation, Mr. Ricardo. Matalas na sabi ni Mr. De Leon. Ang Sinag Innovations ay ang market leader sa cybersecurity at smart city integration sa Timog Silangang Asya. Kung hindi ninyo kilala ang sarili ninyong partner, lubos kong pinagdududahan ang inyong kakayahan bilang pangunahing kontratista. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ginoong Ricardo ng mas malakas pa sa isang martilyo. 7 bilyong piso. Ang numerong iyon ay umikot-ikot sa kanyang isip na parang isang bagyo. Sinubukan niyang kalkulahin. Ang maliit na shares na sinubukan niyang agawin para kay Leo. Ang shares na hinamak niya bilang kakarampot ay nagkakahalaga pala ng daan-daang milyon. Marahil ay bilyon pa kung si Maya ang majority shareholder. At sinubukan niya itong agawin kapalit ng 50,000 pisong allowance. Anong klaseng katangahan ang nagawa niya? Si Leo, na nakaupo sa tabi ni Ginoong Ricardo, ay lalong lumiit. Tinitigan niya ang kanyang kapatid nang may bagong pananaw, isang pananaw ng takot. Pa, sabi mo kakarampot lang ang kumpanya ni ate, bulong ni Leo. Nanginginig ang boses. Kung alam ko lang na big boss pala siya, dapat mas pinilit ko siyang ibigay ang shares kahapon. Manahimik ka, tanga. Sabi ni Ginoong Ricardo. Pinipigilan ang emosyon na, sasabog na, sa wakas ay itinaas ni Maya ang kanyang mukha mula sa mga dokumento. Tumingin siya diretso kay Ginoong Ricardo. Ngayon, nagsalita na siya. Ginoong Ricardo, formal niyang tawag. Hindi papa, kundi, Ginoong Ricardo. Ang tawag na iyon ay lumikha ng isang pader na kasing kapal ng bakal sa pagitan nila. Nasa isang profesional na forum tayo. Pakitago ang inyong family drama para sa bahay. Dito, ako ay isang business entity na magpapasya kung karapat-dapat ba ang inyong kumpanya na makuha ang aking teknolohiya o hindi.
Napalunok si Ginoong Ricardo. Nakita niya ang tingin sa mga mata ni Maya. Walang pag-aalinlangan doon. Ang kanyang anak ay nawala na. Pinalitan ng isang babaeng bakal. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang estratehiya. Nagpakita siya ng isang maawaing mukha, isang pekeng ngiti, na nanginginig. Maya. Ang ibig kong sabihin, Ma'am Maya. Nauutal na sabi ni Ginoong Ricardo. Sinusubukang ibaba ang kanyang boses upang maging palakaibigan. Anak, bakit hindi mo sinabi agad? Kung alam lang ni Papa na ganito ka nakatagumpay, sobrang proud sana ako. Naging mahigpit si Papa sa'yo para maging independent ka. Tingnan mo ang resulta ngayon. Naging magaling ka, di ba? Dahil din yan sa pagpapalaki ko. Mahinang tumawa si Maya. Isang tawang tuyo at malamig na nagpatayo ng balahibo ng mga nakarinig. Pagpapalaki? Ang pagkulong sa akin sa kwarto, pagpapahiya sa akin sa publiko, at pagsubok na agawin ang aking pag-aari, ay tinatawag ninyong pagpapalaki. Interesante ang inyong definisyon. Lumingon siya kay Mr. De Leon. Mr. De Leon, pag-usapan natin ang negosyo. Nasuri ko na ang proposal ng partnership sa pagitan ng R.V. Construction at ng consortium. Sa teknikal na aspeto, katanggap-tanggap ang mga detalye. Ngunit, ang Sinag Innovations ay may napakahigpit na compliance standards tungkol sa integrity clause ng aming mga partner. Ang Clause 7.3. Seryosong tumango si Mr. De Leon. Sige po, Ma'am Maya. Nakikinig kami. Ang Clause 3 ay nagsasaad na ang Sinag Innovations ay may karapatang kanselahin ang partnership ng unilateral kung may makitang indikasyon ng hindi etikal na mga gawain sa negosyo, korap na pamamahala, o tinatagong financial instability ng aming potensyal na partner. Malakas na paliwanag ni Maya. Namutla si Ginoong Ricardo. Hindi etikal? Anong ibig mong sabihin? Malinis ang kumpanya ko. Malinis? Tinaas ni Maya ang kanyang kilay. Inabot ng kanyang abogado ang isang manipis na pulang folder kay Maya. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang mga larawan at kopya ng bank statements. Batay sa isang independent audit na isinagawa ng aking team sa loob ng nakaraang 24 oras, sabi ni Maya, habang inihahagis ang mga larawan sa gitna ng mesa. Ang mga larawan ay nagpapakita ng marangyang pamumuhay ni Leo at ni Marisa, mga sports car, mga designer bag, katabi ng mga financial report ng R. Construction na nagpapakitang ito ay nalulugi ng malaki. Ang RV Construction ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang pera ng kumpanya ay ginagamit upang pondohan ang personal na pamumuhay ng mga direktor at kanilang pamilya. Ang proyektong ito ay hindi para sa expansion, kundi para takpan ang mga utang sa bangko. Nagkagulo ang silid. Nagunahan ang mga mamamahayag. Nakunan ng litrato ang mga ebidensya. Nagbulungan ang mga investor na may tensyonadong mukha. Ang mga sikreto ni Ginoong Ricardo ay nabunyag sa harap ng publiko. Hindi yan totoo, sigaw ni Marisa. Hindi matanggap. Pera yan ng asawa ko. Karapatan naming gamitin yan. Kung paano naming gusto. Ang pera ng kumpanya ay pag-aari ng mga shareholder at creditors. Ma'am. Kalmado, ngunit nakamamatay na sagot ni Maya. Ang paggamit ng mga asset ng kumpanya para sa personal na interes ng walang tamang proseso ay embezzlement. At ang Sinag Innovations ay hindi nakikipag-partner sa mga magnanakaw. Naramdaman ni Ginoong Ricardo na gumuho ang kanyang mundo. Ang sikretong matagal niyang tinago na siya ay malapit ng mabangkarote at desperadong kailangan ang proyektong ito ay ibinunyag ng sarili niyang anak. Tumingin siya kay Maya na may nagmamakaawang tingin. Ang natitirang dignidad niya ay nawala na. Hindi na siya ang autoritaryan na ama. Siya ay isang desperadong matanda. Maya, pakiusap. Bulong ni Ginoong Ricardo. Paos ang boses. Huwag mong gawin to. Ito na lang ang pag-asa ni Papa. Kung makakansela ang proyektong ito, tapos na si Papa. Kukumpiskahin ang bahay. Magiging palaboy tayong lahat. Maawa ka sa kapatid mo. Maawa ka sa tita mo.
Matagal na tinitigan ni Maya ang kanyang ama. May naramdaman siyang kirot sa puso. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagka-realize kung gaano kaawa-awa ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking kagabi lang ay sumisigaw pa ng may kapangyarihan. Ngayon ay nagmamakaawa, na parang isang may utang na hinahabol ng kolektor. Awa! Mahina niyang ulit. Naramdaman niyo po ba ang awa noong ipinahiya niyo ako sa birthday party na yun? Naramdaman niyo po ba ang awa noong inutusan niyo akong ibigay ang pinaghirapan ko dahil lang babae ako? Hindi po, Ginoong Ricardo. Ang negosyo ay hindi kumikilala ng awa. Ang negosyo ay kumikilala ng mga konsekwensya. Inabot ng katulong ni Maya ang isang mabigat at marangyang gintong pluma sa kamay ni Maya. Ang pangunahing kontrata ay nakabukas na sa huling pahina. Naghihintay ng pirma na maglalabas ng bilyon-bilyong pondo at magliligtas sa negosyo ni Ginoong Ricardo. Lahat ng mata ay nakatuon sa kamay ni Maya. Ang dulo ng pluma ay lumutang sa ibabaw ng papel, bahagyang nanginginig sa ilalim ng ilaw ng kristal na chandelier. Ito na ang sandali kung saan hawak ni Maya ang ganap na kontrol sa kapalaran ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang bigat ng atmosfera sa Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay parang dumoble. Daan-daang pares ng mga mata ang nakatutok sa isang punto. Ang kanang kamay ni Maya na may hawak na gintong pluma sa ibabaw ng dokumento ng kontrata. Sa labas ng matataas na bintana, ang araw ng Maynila ay nagniningning ng maliwanag. Nagpapadala ng mga sinag ng liwanag na tumatama mismo sa mesa, na tila nagbibigay diin sa entablado ng katotohanan. Pinigil ni Ginoong Ricardo ang kanyang hininga, hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib, ang kanyang namumula, at nagluluhang mga mata, ay nakatitig sa dulo ng pluma na may halos baliw na pag-asa. Sa kanyang isipan, nagdasal siya sa Diyos, na bihirang niyang alalahanin. Nagmamakaawa na, ang kanyang masunuring anak, na si Maya ay mayroon pa ring natitirang konsensya. Pirmahan mo anak. Pirmahan mo at iligtas mo si Papa, sigaw ng kanyang isipan. Kung pipirmahan ni Maya ang papel na iyon, mailalabas ang paunang bayad para sa proyekto, mababayaran ang mga utang, at maisasalba ang pekeng karangalan ng kanilang pamilya. Si Leo, na karaniwang madaldal, ay nanahimik. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa dumugo, na pagtanto niya na ang kanyang komportabling hinaharap, ang kanyang sports car, ang kanyang allowance, lahat ay nakasalalay sa kabutihang loob ng kapatid na matagal na niyang inaapakan. Si Marisa ay umiiyak na. Nang walang tunog, kumalat ang kanyang maskara sa kanyang pisngi. Napagtanto niya na ang kanyang mga mamahaling bag ay maaaring kailanganin niyang ibenta sa ukay-ukay. Naramdaman ni Maya ang lamig ng metal na pluma sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang puting papel. Ang espasyo para sa pirma ay blanko, naghihintay sa kanyang tinta. Sa isang iglap, umikot sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan na parang isang silent film. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang bata na umiiyak nang sinigawan siya ng kanyang ama. Dahil ang kanyang marka sa matematika ay 8 lamang, hindi 10. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang teenager na pinagbawalan mag-aral sa ibang bansa. Dahil sabi ng kanyang ama, hindi kailangan ng mga babae ang mataas na edukasyon. Nakita niya ang mayabang na mukha ni Leo habang tinutuya ang kanyang lumang laptop. At ang pinakamasakit sa lahat, naalala niya ang mapanghamak na tingin ng kanyang ama sa party. 2 gabi na ang nakalipas. Paparusahan kita. Bawal kang lumabas ng bahay. Ang sigaw na iyon ay malinaw pa ring umuulit sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Maya. Pinupuno ang kanyang mga baga ng malamig na hangin ng silid. Itinaas niya ang kanyang mukha. Tiningnan si Mr. De Leon. Pagkatapos ay ang mga lente ng kamera ng mga mamamahayag na may pulang ilaw na nagre-record. Inilapit niya ang kanyang katawan sa mikropono sa mesa. Isang maikling static na tunog ang narinig bago basagin ng kanyang kalmadong boses ang katahimikan. Ang isang malaking kumpanya ay hindi itinayo sa pundasyon ng pera lamang, sabi ni Maya. Ang kanyang mga salita ay malinaw at matatag.
Itinayo ito sa integridad, tiwala, at kung paano tratuhin ng isang pinuno ang ibang tao, lalo na ang mga pinakamalapit sa kanya. Nanginig si Ginoong Ricardo. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Maya, wag. Mahina niyang sabi. Hindi siya pinansin ni Maya. Ang R.V. Construction, sa ilalim ng pamumuno ni Ginoong Ricardo, ay nabigong ipakita ang mga pangunahing katangiang iyon. Hindi lang dahil sa hindi malusog na kalagayan ng pananalapi, kundi dahil sa isang mapagsamantalang karakter ng pamumuno. Paano ako maniniwala na tratuhin ni Ginoong Ricardo nang makatarungan ang libu-libong manggagawa ng proyekto kung ang pagtrato niya sa sarili niyang pamilya ay puno ng kawalang katarungan at manipulasyon? Isinara ni Maya ang gintong pluma na may isang mahinang klik na tunog na parang isang pagsabog sa tainga ni Ginoong Ricardo. Hindi siya naglagay ng kahit isang patak ng tinta sa papel. Sa isang dahan-dahan at pinal na kilos, isinara ni Maya ang folder ng kontrata at itinulak ito palayo. Paumanhin. Mr. De Leon, sabi ni Maya. Tinitingnan ng diretso ang pinuno ng consortium. Hindi maaaring makipag-partner ang Sinag Innovations sa isang kumpanya na hindi nagpapahalaga sa integridad. Tinatanggihan naming makipagtulungan sa RV Construction sa anumang kapasidad. Kung wala ang aming teknolohiya, kayo na po ang humusga sa pagiging karapat-dapat ng proyektong ito. Ang desisyon ay bumagsak na parang isang hatol ng kamatayan. Dahan-dahang tumango si Mr. De Leon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng buong pagsang-ayon. Sawa na rin siya sa drama at kawalan ng propesyonalismo ni Ginoong Ricardo. Tanggap ang desisyon, Ma'am Maya. Ang aming konsortium ay may mataas ding pamantayan sa etika kung walang suporta mula sa isang beripikadong tech partner. At sa bagong impormasyon tungkol sa maling paggamit ng pondo ng kumpanya, lumingon si Mr. De Leon kay Ginoong Ricardo na sa pamamagitan nito, idinedeklara namin na ang RV Construction ay diskwalipikado mula sa proseso ng bidding para sa National Highway Project. Kanselado ang kontrata. Magsisimula kaming makipag-usap sa nanalong runner-up, ang Consunji Group. Hindi, sumigaw ng malakas si Ginoong Ricardo. Tumalon siya mula sa kanyang upuan. Sinusubukang abutin ang kamay ni Mr. De Leon, ngunit pinigilan siya ng mga security personnel. Sir, wag po sir, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Makakahanap po ako ng ibang partner. Aayusin ko po ang financial reports. Huwag niyo pong kanselahin. Nagmamakaawa po ako. Agad na nagsilapitan ang mga mamamahayag. Kinukunan ang sandali ng pagbagsak ng isang mayabang na negosyante na ngayon ay nagwawala at umiiyak. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na tumama sa nawasak na mukha ni Ginoong Ricardo. Si Leo ay nakayuko lang. Tinatakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan. Hinimatay si Marisa sa kanyang upuan. Lalong nagpagulo sa sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Maya. Inayos niya ang kanyang blazer. Kinuha ang kanyang telepono. At tumalikod. Hindi na siya lumingon pa. Hindi niya na tiningnan ang kanyang ama, na pilit na hinihila ng security dahil nagsisimula na itong mag-amok. Para sa kanya, tapos na ang usapan sa silid na iyon. Ang libro ng kanyang nakaraan ay sarado na, at wala siyang balak na basahin itong muli. Lumabas si Maya mula sa Grand Ballroom. Kasunod ang kanyang team. Ang kanyang mga hakbang ay mas magaan kaysa noong pumasok siya. Ang bigat na parang isang bundok na matagal nang nakadagan sa kanyang balikat. Ang bigat ng pagpapatunay sa sarili. Ang bigat ng paghahanap ng pagkilala mula sa kanyang ama ay nawala na. Hindi niya kailangan ng pagkilala mula sa isang taong hindi nakikita ang kanyang halaga. Mayroon na siyang pagkilala mula sa buong mundo. Nang lumabas si Maya patungo sa pangunahing lobby ng hotel, automatikong bumukas ang mga salaming pinto. Ang mainit na hangin ng Maynila at ang maliwanag na sikat ng araw ay agad siyang sinalubong. Ang langit sa labas ay asul at walang ulap. Ang bagyo na matagal nang bumabalot sa kanyang buhay ay lumipas na. Isang marangyang sedan ang naghihintay na sa harap ng lobby.
Binuksan ng kanyang katulong ang pinto. Bago pumasok, huminto sandali si Maya. Tiningnan niya ang nagniningning na araw. Hinahayaan ang init nito na dumampi sa kanyang mukha. Ngumiti siya. Sa pagkakataong ito, ang ngiti ay tunay. Ang ngiti ng isang babaeng malaya. Sa headquarters po tayo, ma'am? Tanong ng kanyang katulong. Oo, matatag na sagot ni Maya habang pumapasok sa kotse. Marami tayong trabaho. Hindi maghihintay ang mundo. Umalis ang kotse mula sa hotel. Iniiwan ang mga mamamahayag. Iniiwan ang isang pamilyang wasak sa pagsisisi. At dinala si Maya patungo sa isang kinabukasan na itinayo niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa salamin sa gilid. Ang imahe ng The Peninsula Manila ay paliit ng paliit. Kasing liit ng nakaraan na tuluyan na niyang iniwan.